Hey, what's up mga boss, mga nangaraw sa lots. So yun, basic na basic yung gagawin natin ngayon. Magpapalit tayo ng repair kit ng clutch servo. So request to ni Boss Tony Barcelon sa New Zealand. Isang kapwa mekaniko din natin. Gagamit tayo dito ng vacuum fluid changer. So kahit na mag-isa ka dito mga boss, magagawa mo. Siyempre, ilabas na natin ang galamay ng alimango para hindi maubos yung fluid natin. At yan, pinaak-paak na ng kamay ng alimango. Yung hydraulic hose natin. At dito, papailalim na tayo at matutulog. At mabilisang tanggal lang dito sa cover sa gilid. Ayun, puwing. Mabuti na lang yung camera lang ang nasa sentro. Siyempre, alam na natin yan. So dito sa Japan, kung inaakala mo na replace lahat, ay nagkakamali tayo mga boss. So ipapa-repair lang ng may-ari dahil bago lang ang kanyang clutch servo pero umiiyak na. At ang unit pala na to is Hino. Kung makikita nyo, may rod dito. So yan yung palatandaan kung gaano nakalaki ang nabawa sa clutch lining nito. Diba? Good job, Hino. At dito, luluwagan na natin tong pipe ng ating hydraulic lines at meron ding type nito na hose yung gamit. Yan, natanggalin na natin tong mga nut nito. Uy, easy sa life. Kaya ayaw ko talaga yung nakahiga kasi inaantok ako. At syempre hindi tayo magre-rely dito sa tools na to. Baka ma-high blood tayo. Gamit din tayo ng mga box rinse para ma-exercise naman yung mga ugat natin. At kaway-kaway dyan sa mahilig matulog sa ilalim ng sasakyan. Balik tayo dito. Ayan, natanggal na natin mga boss. Mabilis ang tanggal lang sa pipe. Syempre ang napaka-importante nito mga boss is yung pagbi-bleeding. Nang ikaw lang mag-isa ay magagawa mo pa rin ang trabahong to. So sabi ng may-ari, wala pa daw isang taon to. Pero tingnan natin ang loob nito. Ayan, kitang-kita nyo naman, walang kalawang, walang paglagyan. So kahit na ipukpok, hindi lumalabas. Pati hangin, walang kabuluhan. Kaya ang gagawin natin dito, tatanggapin na lang na ibabalik natin ulit. Nagsuggest ako sa po na papalitan na lang pero titignan pa daw yung ilalim at mag-bleeding tayo ng kunti dito. Dahil for sure may hangin na yan. Yan, mabilis ang open lang ng bleeder, saksak ng hose at ikot. Ayun, labas ng fluid mga boss. At ito yung vacuum fluid changer namin. Vacuuman lang natin to ng kunti para makita na natin yung loob nito. Para lumabas na yung piston pagtapak natin ng clutch pedal mga boss. At dito nakatutok yung camera natin habang tumatapak ako dun sa pedal. Ayan, lumabas na. At syempre binalik na natin yung paak ng alimango at tatanggalin na natin to. Kung pwede pa ba to or itatapon ko na. Parang lisod na yung hininga ng servo na to. Ayan, paak-paakan na natin para matanggal yung piston. Pero kung gusto niyo naman, pwede niyo naman tapakan at palabasin na lang yung piston. At dito natin makikita ngayon kung piat alas ba to or totyo na ang servo na to. Ayan, makikita niyo. Ayan, walang kalawang, walang paglagyan. At syempre para hindi tayo mapagalitan ng hapon, lilihain natin yan mga boss para maklaro talaga. Kasi yung ilalim kasi medyo smooth pa kasi. Biraheg liha 120 boy. Syempre madali lang yan. Membro yata tayo sa Team Kulkog. Oh, may kayo? Oo. Ang hirap talaga pag malayo sa bangag. Oh, nagkahirap-hirap na eh. At ito na yung resulta sa 120 na tinaliha mga boss. Ayan, medyo na smooth siya ng konti. At pinakita ko sa phone, ang sabi niya, iyo. At yun, tinira na natin ng 600 at ito na mga boss, naging smooth na siya. At syempre, symbol natin para matapos na. Ayan, lagyan na natin ng silicone grease. Salpak na natin sa buho yung piston. Pak! Paslak eh. Syempre, bounce test. Ayan, goods na goods. Kabit rin natin yung bagong rubber boots. Ayan, goods na yan. At dito, extra grasa para hindi kalawangin agad. At ikakabit na natin to mga idol. Ayan, nakabit na. At dito na natin ikakabit tong boots para mas madali. At syempre, huwag niyong kalimutang grasahan itong pinaglapatan ng ating rod. At matapos natin ikabit lahat, ayan, goods na. At dito, tatanggalin na natin yung paak ng alimango. At syempre, before kayo mag-bleeding, ayan, dapat nakaantabay itong container para hindi maubusan yung ating fluid tank. At paalala, tanggalin nyo itong strainer dahil ilang beses na tayo manadadali nito. Dahil hindi magpo-flow yung ating container kapag mayroon to. Dahil the moment na maubusan yung ating container, that's the time na kailangan mo na ng kasama na tumapak sa ating pedal. At syempre, may tatlong tips tayo dito sa pag-bleed na ating fluid. So una is yung tinatawag na free flow. So paano ba yun gawin mga boss? Ang gagawin mo is i-open mo lang tong bleeder, tapos hayaan mo lang lumabas yung fluid at pwede ka pang maglaro ng ML. Dahil ang prosesong ito, ang pinakamatagal mga boss, ito yung pamatay oras sa trabaho mga boss. So ganito lang yan mga boss, i-open mo lang, ayan, unti-unti naman yung magpo-flow. At yung ikalawa naman is tapakan mo talaga yung pedal dahil ang air pocket nito is nasa servo lang naman. So continuous lang tapak hanggang sulobas yung hangin. At ito naman yung pangatlo mga boss, gagamitan talaga natin ng vacuum. Ito yung pinakamabilis sa lahat. So napaka-goods kapag may ganito kang aparato mga boss dahil mapapadali talaga yung trabaho mo. Mga maximum of 1 minute, tapos na tong i-bleeding mga boss kapag ito yung ginamit mo. So yung iba gumagamit ng injection, so pwede rin yun mga boss. At matapos nating i-bleed, ayan, ito na yung kanyang container. Medyo konti lang yung nakuha mga boss. Siyempre check natin yung trabaho natin, baka palpak. Ayan, so may clutch naman. Alangan na mag-white clutch. So that's it, yan yung pinaka-basic natin na tutorials mga boss. Huwag kalimutang i-share kung nagustuhan mo. Kung hindi mo naman nagustuhan, i-heart mo pa rin. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.